pag-ibig ng Diyos, binigyan ka ng matangos na ilong, kapatid. Ang ganda ng ilong mo, di ba? Ang ilong ko pangit eh. Mas maganda yung iyo. Kung ang Diyos ay kay pag-ibig, dapat pantay-pantay. Dapat pareho tayo ilong. Tama? Dapat, para pantay-pantay talaga, pareho rin tayo ng noo. Tama ba yun, kapatid? O, di ba? O ngayon, para talaga pantay-pantay, pareho rin tayo ng kulay ng balat. Tama ba yun, kapatid? Dapat para pantay-pantay, pareho rin tayo ng tenga. Tama? Dapat pareho rin tayo ng taas. Ba, ano labas natin? Magkamukha. Diba? Kung lahat tayo mahal ng Diyos, pantay-pantay, magkakamukha tayo. Tama? Kaya mula sa presidente hanggang sa preso, magkamukha. Pag may nagnakaw, hinahabol ng pulis, nalagay sa gitna ng tayo, magkakamukha eh. Ganun ang gusto mong gawin, magulo yan. 7 anak mo, magkakamukha. Todas ka. Magulong-magulo pamilya mo. Ngayon, bakit mayroong mataas? May mababa, may mataba, may payat. Alam ng Diyos yung kaya niya ginawang ganon. Amen? Tutol ba tayo, mga kapatid? Roma 9:20. Basa. Ngunit, o tao, sino kang tumututol sa Diyos? Sasabihin baga ng bagay na ginawa doon sa gumawa sa Kanya, bakit mo ako ginawang ganito? Sige nga, meron ba namang yung ginawa mo? Gumawa ka ng silya, nagsalita. Ba't mo ba ako ginawang silya? Inuututan ako rito. Pwede ba naman magreklamo yung silya? Kahit nga hindi ka maghugas, umupo ka, walang kibo yung silya eh. Hindi kumikibo yun. Kahit may buni ka sa puwet, di kikibo yun eh. Ganon din tayong mga tao. Kaya ikaw ay pandak, kaya ikaw ay matangkad, kaya ikaw ay mataba, kaya ikaw ay maganda, kaya ikaw ay pangit. Para sa Diyos, maganda tayong lahat dahil siyang gumawa sa atin. Yan ang dapat natin makita. Tama ba yun, mga kapatid? Para sa Diyos, kaya ka nga niya ginawang ang ilong mo, medyo pico de loro, yung parang nakaganon. Meron namang ilong, medyo malaki-laki ang butas na nakatingala. Para magkakilala tayo. Tama, mga kapatid? Napakaganda ng ginawa ng Diyos. Yung duling, sasabihin, pangit. Maganda yon, special yon. Tenyo, mas marami ang hindi duling kaysa sa duling. Di special yung duling. Ba't ka mahihiyan duling ka? Yan ang ginawa ng Diyos. Magpasalamat ka kahit duling ka. May karapatan kang makarating sa langit. Yan ang dapat natin makita. Basta, kahit duling ka, manindigan ka lang na kahit kaduling, ang gawa mo'y magaling. Amen, mga kapatid? Yan. Walang pagtatangi ang Diyos sa tao. Basta kahit sino. Ang pag-asa lang natin, alam nyo kung ano? May tayong pag-asa. Kuba ka, duling ka, bading ka, tibu ka. Ikaw ay pipi, ikaw ay bigi. Pag nakarating ka sa langit, babaguhin ka na. Maganda ka na. Pakinggan nyo, sa unang Korinto 15:51, ganito ating mababasa. Basa. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Kaya kung maliligtas, lahat ng maliligtas, babaguhin. Paano yun? Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na mag-uli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Bakit? Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Tuloy. Datapwat pagka itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan. Kung magkakagayon ay mangyayari ang wikang nasusulat, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Yan ang pag-asa mo. Hindi plastic surgery ang pag-asa mo, kapatid. Ang pag-asa mo, sumampalataya ka, maglingkod ka sa Diyos, gumawa ka ng mabuti, kahit ikaw ang pinakapangit, pagdating ng araw, sa isang sandali,
sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak ang mga patay, mga bubuhay na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Amen? Amen. Ikaw na ang pinakamaganda pagdating nung araw na yon. O, babaguhin tayo eh. May pag-asa tayo. Kaya mahirap, mayaman, duling, bulag, pilay, pingkok, disabled, pag naging dapat ka sa Diyos at sumunod ka at natakot ka sa Kanya, may pag-asa kang nakareserba sa langit, babaguhin ka. Kaya lang, kailangan muna maglingkod ka sa Diyos. Kumilala ka para ka magtagumpay. Bakit merong mga tao na hindi makamabubuhay ng walang alak at saka sigarilyo? Kasi po naging addict na. Nakaka-addict po yung alak, nakaka-addict ang sigarilyo. Tingnan yung mga drug addict ngayon, nagsasaksak pa nga ng injection eh. Nakaka-addict po yan. Ganito po kasi kahulugan yan, kapatid. Yung alcohol po, lason po yun sa katawan. Pagka inom ka ng inom ng may alcohol, gaya ng alak, nagkakaroon po ng deposito ng alcohol sa katawan mo. Pagka yung deposito na yun ng alcohol ay nagtatrabaho po yung ating atay, kung yung alcohol masama sa katawan, inaano po ng atay yun. Inaalisan ng atay ng bisa yun. Kaya pag uminom ka ng alak, nalalasing ka, nawawala yung pagkalasing mo kasi nagtatrabaho yung atay. Inaalis niya yung bisa ng alcohol. Kaya naaalis yung pagkalasing mo. Kahit na uminom ka, dumadating ang oras, pag nakapagtrabaho na yung atay, nababawasan na yung alcohol kasi inino-neutralize po nung atay ng ating liver. Pagka naman po nabawasan na yung ating alcohol sa katawan, kung muna nasanay ka ngayon na parating may alcohol, hahanapin ngayon ng katawan